kung kayo po Napapanahon ng amyendahan ang parusa na ipinapataw sa kasong perjury. Ito ang reaksyon ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque sa kanyang programa sa SMNI hinggil sa hakbang ng Armed Forces of the Philippines. Nakasuhan ng perjury ang dalawang kabataang aktivista na binaliktad ang NTF-ELCAC sa isang press conference at sinabing dinukot daw sila ng militar. Ayon kay Roque, dahil sa mababang parusa sa naturang batas na pagkakakulong ng hanggang 6 na buwan at 1 araw, ay hindi natatakot ang sinuman na baliktarin ang kanilang sinumpaang salaysay. ang aking panawagan sa ating Kongreso, patawan na mas mabigat na parusa ang perjury. Wala kasing natatakot sa perjury kasi pwedeng yang mag-probation eh. Walang kulong, may possibility. So ngayon, dapat taasan po ang parusa nang ang mga sinungaling ay makulong. So alam niyo po, dito sa ating bayan, nako, parang wala nang ibig sabihin ang sinumpaang salaysay dahil nga sa dami nagsisinungaling. So panahon po talaga na repasuhin ng Kongreso ang parusa nang sa ganon, maibalik ang takot sa isipan at puso ng mga sinungaling sa ating lipunan. Nangako naman ang Defense Department na isasampa ang kaso laban sa aktivista na sina Junila Castro at Jed Tamano sa lalong madaling panahon. Samantala, nagpahayag naman ng pagkadismaya si Roque sa pagsisinungaling ng dalawa. Yung circumstance po kasi na ang dami-dami namang nakasaksi nung iyong pagsasabi na kayo ay umaamin, na kayo ay may kumbaga link doon sa mga teroristang elemento, tapos sasabihin nyo ngayon kayo'y dinukot. Mali po yan. Dagdag pa ni Roque, hinggil sa ginawa na ito ng dalawa ay mas walang maniniwala sa kanilang sasabihin. Pero alam nyo po, sa lipunan natin ngayon, na demokratika naman tayo, no? Nakikita naman ang lahat. Kung yung una mong testimonya ay ipinilit ka, bakit hindi ka kumanta sa harap ng napakatabing taong nakasaksi na inyong pagsabi na kayo'y umaamin, na kayo'y mayroong makinalaman sa mga teroristang elemento? Tapos babaliktad kayo ngayon. Okay, sino ang maniniwala? Paano ngayon kayo magrereklamo na kayo ay dinukot? Samantalang nung minsan ay nagsinungaling na kayo. Kaugnay nito, umaasa naman si Roque na papayagan ng korte ang pagkuha ng disposition sa pamamagitan ng video. Well, ngayon ang aking rekomendasyon, no, kasi yung mga ibang kaso ko rin, yung mga nagbigay ng kanilang extrajudicial confession, bumabaliktad din. Dapat ngayon, i-tape, i-video, i-tape, at tignan yung mga katawan, i-tape, tignan lahat kung merong mga pasapasa ng papakitang tinorture. Nang sa ganon, kapag pinilay ang tape, hindi na sila po pwedeng magsinungaling. No? So yun ang kulang po ngayon. No? Siguro dapat in addition doon sa pagpipirma ng sinumpang salaysay na mayroong mga testigo, i-videotape na po natin. In other words, dapat amendahan na po ngayon ang ating rules of court na po pwede na kumuha ng deposition. Yung deposition kasi sa Amerika, yan po pwedeng videotape, no? At ipipresenta mo sa hukuman. Dapat po ngayon siguro tanggapin na rin ang mga videotape depositions. Ang ganun, mahirap nang bumalentong sa sinumpaang salaysay. Sa huli, nanawagan si Roque sa mga magulang na protektahan ang kanilang mga anak sa pandilin lang ng teroristang grupo na CPP, NPA, NDF. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Margaret Parcasio, SMNI News.